Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao. Kami po inyong mga kasama para sa kompletos recados para sa araw na ito. Magandang araw po Luzon, Visayas at Mindanao at saan mga bahagi ng mundo na naabot ng ating broadcast. Pati yung mga kababayan natin dyan sa Hong Kong. Grabe pala ang mga viewers natin dyan. Sa Canada, meron din. Tapos may illegal connection daw sa China. Grabe, di ba? Ako natutuwa ako talaga. Ang nagulat ako, yung mga kababayan natin na mga domestic helper, nakakapanood pala sa atin. Sabi ko ba? Sosyal, nag-TTV. At saka mas marami oras ng trabaho, nag-TTV. Mas marami nagko-comment ng sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Kami po inyong mga kasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Bien Dacler. At i-introduce na ni Bien ang ating attorney Pogi for the day. Ito na, syempre, tuwing araw na ito. Ano At ba? At pag nakikita nyo kami sa screen na medyo lumalaki kami, kasalanan po ng taong ito. Pero mahal namin itong si Attorney Pogi eh. Sige. ang aming residenteng attorney Pogi, si Attorney Mark Tolentino. Yan. Hello po, hello. Sa lahat ng televiewers. At saka doon sa mga kababayan natin sa ibang bahagi ng mundo. Yes po, buong mundo. Luzon, Visayas, Mindanao, and the rest of the world. Marami ring matrona doon. Matrona, Available eh. kabadingan. Pag nakita nila si Attorney nasa TV na, ayos na yan. Yes. Okay, ano ba ang maganda pag-uusapan natin ngayon? Makaka-relate lahat ng mga magulang dito. Palagay ko, lahat ng mga magulang na nakikinig at nanonood, dapat panoorin nyo at pakinggan ninyo ang programa ngayon. Yes. Maganda. Marami ho tayong matututunan. Dahil yung mga, alam mo, sino ba pinaka-weird na tao sa buong mundo? Yung mga teenagers. Oo. No? Nandun ang Siguro confusion. pagdating ng panahon, wala pa sa si Atomy. Kayo siguro malalaman yung sinasabi ko pag nagkaanak na kayo. Siguro. Magulo? Ayan, darating tayo dyan. Ay, unpredictable. Ano ba pag-uusapan natin para sa araw na ito? Panoorin po natin to. Dumarami ang mga kabataang nahihikayat at sumasali sa iba't ibang mga samahan dahil sa tinatawag nilang kapatiran o brotherhood. Isa ring dahilan sa kanilang pagsali ang tinatawag nilang sense of belongingness o ang sinasabi nilang firm family. May ilan namang dahil sa pangakong proteksyon o kaya'y superiority. Ngunit kaakibat ng samahang ito, ang hazing. Ang paniniwalang dapat na pagdaanan ng mga nagnanais na makasali at maging bahagi nito. Marami na at dumarami pa ang bilang ng mga biktima ng ganitong aktibidad. Nagreresulta sa pagkakasira ng kanilang kinabukasan at ang masaklap, nagreresulta sa pagkakatapos ng kanilang buhay. Ito ang dahilan kung bakit nagbuo ang ating bansa ng anti-hazing law. Hanggang saan nga ba ang saklaw ng batas na ito? Ano-ano ang mga proteksyong kaya nitong itugon sa mga naging biktima ng hazing? Ano nga ba ang anti-hazing law? Ano nga ba ang anti-hazing law? Hazing po pag-uusapan natin ngayong araw to. At pagdating sa hazing, yung pananaw natin, sasamahan natin ng batas. At saka kung paano tingnan ng batas yung hazing talaga. Yes. Diba? Okay, first question natin. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Or siguro yung pinaka-first question, paano nagiging hazing ang isang Initiation. kailan nagiging hazing ang hazing? Oo. 'Di ba? Kasi sa atin kasi iba-iba yung hazing eh, 'di ba? Sa atin pagka pinalo ng ganyan, Hazing na 'yon, 'di ba? Parang ano na ng karapatang pantao 'yun. Ano pa? Inuutusan against your will. 'Di ba? Pag hindi mo nasunod, may kaparusahan ka. Hazing din ba 'yon? Sa Boy Scout, hindi ko alam sa mga magulang ngayon. May mga Boy Scout, di ba, inuutusan. Pagka hindi sumunod dyan, may kaparusahan yan. Yes. At saka ito pa yung naririnig ko sa sa mga ROTC. Oo. Ganyan, yung Tama yun. Pinapakain ng sili. Oo. Yun. Ako nga, nagpakanta ako ng kambing. Totoo yun, nung ROTC ako noon. The officer, di ba, gaganyan ka? Ay, hindi pala ako nagpakanta, nagpasagot ako. Sabi niya, ligawan mo yung kambing. Sabi niya sa akin gano'n. Ligawan mo yung kambing, kailangan mapasagot mo yan. Sabi ng commandant sa akin, sabi ko, Iisip ako. Kailan mo naman ang isip ko, malikot siya. Oo. Tapos sabi ko, Sir! Ayun.
Sir, mission accomplished, sir. Sabi ko gano'n. O sige, puntahan natin. Sabi niya, pinuntahan ko yung kambing. Ang laki nung kambing. May bigote May pa talaga. bigote pa. Oh. Sabi ko, o sir, ready na kayo, ha? O sige, sige. Hiniyakap ko ngayon yung kambing na ganyan. I love you very much. Pakakasalan kita. Saka ako tinusok, meh. O yun, sumagot na, sir. Sumagot na. Sabi ko gano'n. Ayos ka. Mula nung araw na yun, naging paborito na ako ng commandant noon. Hazing ba na matatawag yung gano'n? Kasi ayoko eh. Ayoko talaga. Siyempre, ayokong gawin. Nakakababa ng dignidad eh. Meron pa ako isa papal... Ako kwento, meme na konti. O paano kailan nagiging hazing ang isang hazing? Yung mga gano'n, attorney? Yung hazing kasi, may relation po yan sa right to organization. Okay? Nakalagay po sa ating saligang batas that we have the right to form, to join, or not to join an organization. Okay? Hindi po yan bawal to be a member of any organization kasi nakalagay po yan sa ating saligang batas. Except pag yung organization is contrary to law. Pag contrary to law, bawal na sumali sa isang organization. Okay? Yung hazing, yung pagbuo mo ng asosasyon na to, may binabali, may kumbaga merong anong tawag doon? Meron siyang binabali sa isang batas. Sinusunod na batas. So hindi po pwede yun. Hindi po pwede yun. Pag yung isang organization is contrary to law, hindi yan, it is not one of your right to join. Okay? Bawal sa government na to prohibit any person to form or to join any organization. Kasi po, nakalagay sa ating saligang batas that we have the right to form, to join any organization provided that that organization is not contrary to law. Okay? Yung hazing kasi, sabi po ng batas natin, yung anti-hazing law is one of the requirement before a new fight or any applicant shall be admitted as part of the organization or fraternity. Okay? Yung new fight, he or she shall be subjected to embarrassment, humiliation, psychological or physical suffering or injury, which is one of the requirement bago siya ma-admit as member of an organization. Okay? Yung batas natin under anti-hazing law, hindi bawal yan. Hindi bawal ang hazing. Ang pinagbawal ang pag-inflict ng physical injury. Okay? Yung physical injury lang, yung bawal. Pero kailangan attorney, nare-recognize nung batas yung organization na yun. Kumbaga, it's registered, kumbaga, yung asosasyon na yun. Ganun ba pagkakaintindi ko? No, hindi kailangan ng registration. Hindi kailangan. Yung registration is only for the purpose na may juridical personality ang isang organization. But you may join any organization even though that organization is not registered. It's not a requirement bago maging legitimate ang isang organization. Okay, malinaw. Okay, malinaw yan. So, yung hazing, hindi bawal. Ang pinagbawal ang pag-inflict ng physical injury. And may mga requirements sa batas bago mag-conduct ng isang hazing or initiation. Okay? Ano yung mga requirements ng batas? Kailangan may tinatawag na notice. Kailangan may 7-day notice na i-file sa school, administration, or isang organization. Okay? Then yung notice na yan shall indicate yung period of the initiation, which should not be more than 3 days. Yung initiation. Yung mga names ng mga initiation na yun. nakalagay, not more than. So, pwedeng 1 day, 2 days, but not more than 3 days. Or hours. Or hours, pwede po yan. Then, yung names ng mga new fights, yung mga aplikante. And should also, there must be an undertaking na nakalagay sa notice na there should be no physical injury or physical infliction of ng mga new fights. Okay? Pag physical injury, anong ibig sabihin ng batas doon na pagbabatok, panguutos hindi naman eh. Sampal, maltreatment, or any injuries basta yung physical. physical acts. Yung Pagpapalo. yung palong ganon sa likod. That's a physical injury. Physical injuries na yan. Bawal yun. Bawal yan. Yun ang pinagbawal ng batas. And second, kailangan i-comply yung requirements. Another requirements, yung school administration must assign at least 2 representatives who must be present during the initiation. From the club or association. From the school. Kailangan may yung school authority mag-assign ng 2 representative from the school na kailangan present during the initiation. Okay. And yung duty ng isang
yung agent or yung representative ng school must see to it na walang physical injury o walang physical infliction or Parang suffering. DTI representative pag Yes, may promo. pag may Parang ganon. So, may tanong, yung mga pulis, kasama ba yun? Yung mga practice ng mga pulis, yung mga Oo, military? kasi nagkalat ngayon, yung iba, di ba, dinidilaan yung Yung wall. Oo, di ba? Dinidilaan yung hanggang doon sa pinakataas na O QC sa PMA, yung mga PMA. PMA, oh, yes, oo. Is it considered a hazing? Sabi ng batas, hindi siya considered hazing if kailangan yung mga training, yung mga practices ng military, police, kailangan it must be approved by the Department of Defense with respect to military or with respect to the police, kailangan approved by the Philippine National Police Commission with recommendation ng Chief of Staff ng AFP or the Director General ng PNP. Kung wala yan, hazing yan. So, legal yun. Legal yung Legal yung- ginagawa nila. Legal nga, basta walang physical injury. At saka, paano yun? Naka-itemize ba yun na ito lang ang pwede Pwedeng yung gawin? gawin. Ito lang, hanggang dito lang kayo. Pero pag lumampas na ba yun, hazing na ba yun? Yes, may ganon. Okay. Susunod na tanong ko, attorney, pagka yun ay lumampas na, sino mananagot? Of course. May makukulong ba? Sino makukulong? May makukulong. Okay. Depende sa kung sino yung, ano yung sufferings. Okay. Pag yung new Depende fight, sa suffering. namatay. Ah. O may tinatawag namatay, nabulag. Na-hospital. Nabulag. Nagbulag. Naputol yung kamay. O naging pipi. Ah. So, ano yung mga penalties? Okay. Depende yan. So, the officer or member of the fraternity shall be liable as principal if present sila during the initiation and they failed to take action to stop the physical sufferings. So pag yung victim namatay, na rape or naputol yung kamay or yung naging kuan, so yung penalty niyan is 20 years, 1 day to 40 years. Reclusion perpetua. Sino ba makukulong doon? Yung member or yung isang member or officer ang makukulong. Officer. Yung gumawa ng Oo, act. makukulong. But hindi lang yan. Pwede yung, depende kung saan nangyari ang initiation. Assuming sa isang resort, isang hotel. Yung owner, maging liable din. Or assuming yung sa nangyari yung initiation or yung hazing sa bahay ng isang member, yung parents, Yung maging family. liable din. Okay? But depende yan. With respect Kahit to... nasa legal age, Yes, attorney? yes. Kasi sabi ng batas, if the initiation or the hazing was conducted in a resort or in a hotel, Yes. yung owner ng isang place shall be liable if he or she has knowledge. Pag alam niya na may initiation or hazing in that place, but wala siyang ginagawa to stop the action. Mag-a-apply din ba yung sinasabi mo, attorney, na yung magbibigay ng representative ang owner nung resort o nung place na yon to say to it na walang masasaktan? Yung parang sa school? Yung requirements ng Walang ganun. representative only with respect to school authorities or organizations. Okay? Okay. Hindi kasama yung representative ng owner. Kahit na hindi alam ng owner na nandun sila? Yung owner, maging liable lang pag alam. Pag alam ng owner, Pag pero, dininay niya yun, O yeah, attorney. pag dininay. of course, may proof yan. There's a presumption na alam niya pag maingay na. Of course, di ba? Kung wala yung may-ari sa... Of course, hindi siya liable. Maging Sino, liable. yung manager, parang Oh, ganon. yung manager, Supervisor, ganon. yung manager or supervisor is an extension or agent yan ng owner. So it means, pag alam ng supervisor, alam ng manager, alam yan ng owner. Kasi extension yan ng personality ng owner. Tulad yung nangyari sa San Beda, hindi naman niya alam na gano'n ang mangyayari, attorney. Sino hindi niya? Yung may-ari ng yung may-ari ng resort o yung mismong manager at saka supervisor. Pag hindi alam- namin alam na ganyan pala gagawin nila eh. Kung hindi nila alam, pero nalaman nila, kasi maingay na, alam na nila yan. Okay? Pero pag definitely tahimik, walang any evidence na nag-iingay, walang liability. Kasi ang requirement ng batas with respect to the owner ng isang hotel or isang resort, maging liable lang sila pag alam nila but wala silang ginagawa to prevent the physical infliction. Kailangan patunayan pa rin sa husgado yun, attorney, Patunayan po yan. na kunyari ako yung abogado ng kabila, kailangan mapatunayan ko na nag-ingay talaga itong mga batang ito at nalaman mo, mo, tapos sabihin ko, for example, andyan lang yung kwarto nung manager. Ang lapit bakit hindi mo narinig? Yes, Di ba? yung Bakit hindi mo distance, narinig? Itong bagay na to, kailangan patunayan ko pa rin to, attorney. Oh, yes. Patunayan po yan.
Kasi, then yung liability ng owner is only accomplice, hindi siya principal. When I say principal is different from accomplice kasi 1 degree lower yan. So it means pag yung victim namatay, of course yung penalty ng principal is 20 years 1 day to 40 years. Yung accomplice 12 years to 20 years. 1 degree lower. With respect to the owner ng hotel or resort, how about with respect to the parent? Parent ng isang member or officer ng Na alam fraternity. niya. Na doon ginawa. Alam niya, pero wala siyang ginagawa. Or even a member of that fraternity, sabihin Yes, natin. Baka member siya, tapos alam niya kung ano nangyayari talaga sa Nangyayari. organization. With respect to the parents, liable siya as principal. Hindi principal accomplice. na siya. So yung owner ng hotel, Oo. accomplice lang, Oo. pero pag nangyari sa bahay ng isang sa isang bahay ng parent ng isang member, principal ang liability Ay, bakit niya. mas mabigat ganun? Mas mabigat. Dahil Kasi may- anak niya. anak May niya. relationship sila. Yes. Sabi ng batas, principal. So, idepende na yan kung anong nangyari sa victim. Oo. Kung namatay ba, or naputulan ng kamay, or physical injury lang. Oo. Kasi depende yan sa result ng injury. So Doon ang depende pa rin liability. sa result. Oo. Basta, yung Basta ang pinakamalala is Yung loss of life. pagkamatay, yes. Yes, Walang yes. walang loss of namatay. life, reclusion perpetua ang penalty. So, it means if you're a parent, pag may namatay, yung penalty mo is reclusion perpetua. If alam mo, pero wala kang ginagawa. How about also with respect to the school authorities? May penalty din. Yung Kung sa loob principal, ng school campus nangyari, attorney? as a requirement, kailangan sa loob ng campus. Okay. Pero of course, may ginagawa minsan sa outside of the campus. Oo. Ang epekto niyan, pag outside of the campus, maximum ang penalty. Okay. Okay, for example, 20 years... Penalty to the what? To the owner of the school? Officers of the lahat school? na who will be liable. So, maximum ang penalty. For example, yung Dito na ba papasok yung sinasabi mo, attorney, na kailangan may dalawang representative yung school? Yes, yes po. So, kailangan, as a rule, sa school lang ginagawa ang initiation or hazing. Okay? As a requirement. Pag ginagawa outside sa school, ang penalty maximum. It Aray means ko. pag may namatay, ang penalty is 20 years, 1 day to 40 years. Yung penalty, 40 years. Kasi maximum. Pag ginagawa outside sa school. Also, yung owner, yung school authorities has also liabilities. Pag alam ni principal, alam ni dean, alam ng presidente ng school, or yung isang faculty member, Yes. alam, Oo. or may consent, Oo. pero wala siyang ginagawa to stop the action for the infliction of physical injury, maging liable din ang principal, maging liable din si dean or yung presidente as an accomplice. As an accomplice. Therefore, yung Why? liability, Because it's inside the school? The school just- even inside the school or outside the school, basta alam ni dean, alam ni faculty member, pero wala siyang ginagawa to stop the infliction of physical injury, accomplice sila. What if naman, attorney, na alam ng officer ng school na yon na may nangyayaring ganyan, pero hindi nila nire-recognize yung group, yung association. Liable Ang ba ba sabi sila? ng batas, not to recognize an organization is not an excuse. Okay. Ang sabi ng batas, maging liable ang school authorities Ah. pag alam nila na may physical infliction of physical injury pero wala silang ginagawa. Pag wala silang ginagawa and alam nila, not because hindi nila ni-recognize yung isang fraternity, Ah. wala silang liability. May liability pa rin sila kasi ang sabi ng batas, mere knowledge and failure to exert effort to stop the infliction of physical injury, they shall be liable as an accomplice. Criminal liability, hindi lang administrative. Oo nga eh. Okay? Hindi lang administrative liability, criminal liability ang with respect to the schools, authorities. Same also with respect to the alumni, yung mga member. Okay? ganun? Damay Yes, din? damay. Damay yung former master of the fraternity, anong tawag doon? Grandmaster, mga ganyan. Yung mga alumni, okay? Damay sila if they are part of the plan of the initiation, kahit wala sila sa initiation. Kahit wala sila sa initiation or sa hazing, pero they are part of the plan for the initiation, they are liable as a principal. And they are aware na nangyayari talaga yung Yes. ano. So therefore, they are liable as a principal. Hindi lang accomplice. Principal ang liability nila. Ito naman, attorney.
liable yung mga officers, tapos yung lalo na yung mga pumalo, right? Lalo na yung mga pumalo. Actually po, sabi ng batas, mere presence of the initiation or hazing is a prima facie evidence of participation in the infliction of physical Kahit na injury. hindi ka pumalo, attorney. Yes, nandyan ka lang. If you're present during the initiation or hazing, there is a If you're prima present, if facie... you're not a member. Wala nakalagay. Sabi lang ng batas, Basta mere present ka doon. presence. Kahit inutusan ka lang, attorney. Yes. If you are there, that's why may constitutional issue in that provision. Kasi po, sabi ng ating saligang batas, there is a presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Very clear yan sa ating saligang batas. Pero sabi ng hazing law, mere presence is a prima facie presumption of participation. So there's a presumption that you're guilty of anti-hazing law. So therefore, may tinatawag tayong legal issue with respect to that provision. Okay? That's why Senator Miriam Santiago, she tried to propose for the amendment of the anti-hazing law on the constitutional issue of this provision. Kasi po, mere presence, wala kang ginagawa. For example, yung hazing ginagawa sa bahay, you're a housemaid, you're present there. Of course, wala kang voice kasi you're just a housemaid. You're just a house help. Sabi ng batas, mere presence Mere presence, if you fail to stop the physical injury, you are liable. Kung may ebidensya ako na pinipigilan ko, merong CCTV na nagpapakita na ayoko, pinipigilan ko, pero wala akong nagawa, dami nila Yun, defense na yan. Defense. Kasi sabi ng batas, mere presence, unless you tried your best to stop the infliction of physical injury. What if wala namang CCTV, pero you tried your best to stop the what's happening? It means, yung batas, sabi ng batas, yun lang ang defense mo. Of course, you have to present evidence na correct. you exert effort to stop the infliction of physical Saka hindi, injury. tatanungin siguro yung mga pumalo. Totoo ba yung Totoo, sinasabi yes. nito? Oh, yes, yes. Hindi yes. hindi. So, Siyempre, madadamay Yes. So, pag presence lang is already a crime, yes. that's why may constitutional issue with respect to the anti-hazing law. Sabi nila, wala daw ngipin yung anti-hazing law. Kasi mere presence, but of course, there's an issue about the constitutional provision, especially the constitutional principle of presumption of innocence unless proven guilty beyond reasonable doubt. Ito, attorney, yung ganong hazing, that's wrong. That's wrong. That's really, really wrong. Kumbaga, ayaw ng batas yun. Na, yung pinapalo mismo, yung mismong na-recruit, pumayag siya na palu-paluin siya at saka bugbugin siya, meron ba siyang sagutin sa batas? Wala siyang sagutin. Wala siyang sagutin. Kahit na pumayag siya. Kasi biktima siya Siya yung biktima. Hindi mo lang pwedeng i-demanda niya yung sarili niya. Kasi under sa ating saligang Sino batas, magdedemanda sa kanila, attorney? Aside of from course, yung people of the parents Philippines? nila or yung police can file or yung mga neighbors yung nakakita, pwede mag-file. Kasi anti-hazing law is not a private crime. It is a public crime. So, anybody can file a complaint. So yung police pwede. Pwede mag-file, yung barangay, pwede. Wala siyang kasong pwedeng ibigay doon sa pinapalo. Wala. Kahit na alam niya na... Kasi yung pinapalo, hindi naman siya, kung part siya in the initiation, siya yung victim. So it means, hindi siya yung accused. Pero hindi siya nagreklamo, attorney. Kung walang reklamo, of course, yung kaso pwede ka ma-dismiss on the ground na lack of evidence. Pero kung yung ang nagdemanda is yung mga police, attorney, tapos ayaw naman magreklamo nung pinalo, buhay ito Yes, yes. Paano yan? Pag ayaw magreklamo yung pumalo, pwede pa rin magdemanda ang police. Hindi siya automatically ma-dismiss. Of course, ma-dismiss siya not because na walang personality si police mag-file. Yes. Possible ma-dismiss on the ground of lack of evidence. Kasi nga, ayaw mag-participate. yung victim, siya yung best witness. Yes. Okay? Pag assuming yung victim mismo hindi mag-file ng complaint or hindi siya mag-participate in the investigation, of course, possible ma-dismiss ang kaso. Especially, may tinatawag tayong presumption of innocence. So, kailangan yung piskalya, yung police officer, yung burden of proof to prove, mag-present ng evidence na liable si Juan de la Cruz sa anti-hazing law, ang obligation to prove that yung police officer or yung fiscal office or the prosecutor.
Yun ang may... So protektado pala yung biktima kahit na buhay siya, pinalo lang siya, wala siyang sagutin sa batas in short. wala siyang sagutin sa batas. Okay. So, with respect also to the right pala ng isang school, yung school may karapatan ba to abolish the fraternity? Is an issue, okay? So may isang kung issue. illegal talaga yung fraternity, attorney, hindi naman nila nire-recognize. Will that be Okay. We have to also apply our constitutional law, okay? In relation to anti-hazing law, okay? Sabi ng ating saligang batas, we have the right to organize, we have the right to join organization or fraternities. It is our constitutional right, okay? Was part of our human rights as a person. To join like labor organization, we have the right to join it, okay? Bawal yan, ipagbawal, okay? Pero, yung school kasi, at saka yung fraternities, may tinatawag silang contractual relationship. Yung contractual relationship nila, yung fraternities or sororities must comply the standards set by the school. Kasi may tinatawag tayong freedom of academic freedom principle. Okay. So yung school has the right to fix the standard. Pag-assuming... So mangingibabaw pa rin yung school? Yes, pag-assuming yung fraternities, hindi nila sinusunod yung standard ng isang yung isang school, pwede silang i-abolish. That's the time. But hindi automatic. Kailangan pa rin na i-comply natin ang due process. At least may fair trial. Hindi siya automatic na, for example, the school, okay, abolish lahat. Hindi pwede ganon. Kasi nga, nakalagay sa ating saligang batas that we have the right to form organization, we have the right to join organization. Pwede ba, attorney, na pwedeng ipasok ba yung anti-hazing law kahit na walang organisasyon? Samahan lang ito ng mga, sabihin natin, mga barkada lang, mga 5 o 6. Wala naman silang asosasyon eh. Oh, yes. Pero may initiation. Yes, pwede. Parang, so pwede ba pumasok doon? Pwedeng papasok yan. Okay? Pwedeng papasok kasi ang nakalagay sa batas, membership of any group, any organization. So, hindi siya kailangan yung isang organization registered ng SEC or the Securities and Exchange Commission. Kaya, yun yung sinasabi ko kanina. Yes, Kung kailangan ba i-recognize ng gobyerno Kasi o ng batas? yung recognition kasi, the effect of recognition is not, kung walang recognition, walang organization, hindi ganon. Ang recognition is only to give the isang organization juridical personality. Okay? But it will not make the organization illegal by the mere fact na wala silang registration sa SEC. Okay? Yun yan. Okay, so ayoko sana mag-break pero kailangan tayo mag-break. Medyo meron ako isang Mama, ikaw naman. Actually, may mga tanong ako, hindi ako makasingit Hanging question lang, dalawa. Yung una, paano kung yung nag-initiation na grupo kasama yung biktima, minor de edad? Yes. Okay? So, free, sino ang mga free dito? Free ba yung mga juvenile? Okay. Pangalawa, yung pangnanakit ba ng mga teacher sa mga bata, pwede bang i-ano yun sa hazing law? Yung kasagutan ni attorney sa pagbabalik po ng Kompleto Sakados. Diyan lang kayo. Mga balitang kailangan mabalitaan. Mga balitang ayaw nilang mabalita. Kahit balitang mababalita pa lang. Dahil sa bawat balita may isyung dapat mapag-usapan sa Issue. Lilinawin ang lahat ng inyong mga lingkod sa pagbabalita. Si Mayor Lakay Deo Macalma at Manang Milky Rigunan. Issue. Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga. Ang daming commercial ng magagandang produkto sa Pilipinas. Ang problema, di mo alam ang presyo. Correct! Ang dami rin magagandang serbisyo sa Pilipinas. Tama. Andyan ang spa. Andyan yung pagpapadagpit. Correct! Oo. At may rent-a-car pa. Ang problema, di mo alam kung magkano. Ay nako, ang dami bang pwedeng pasyalan sa Pilipinas, baby? Andyan yung resort, theme parks, at marami pang iba. Ba, baby, dapat pati presyo, alam mo, para ma-budget ang tamang pera. At kaming dalawa
dalawa ang aalam ng presyo ng kahit na anong bibilhin mo. Ay nako, brand new man yan, second hand, aalamin namin ang presyo. Noon na ng bagong programang aalam sa tunay na presyo at baka pwede pang matawaran. Tama, bagay na bagay ito sa mga kuripot na katulad mo. Ay ko! Price Tag Pinoy Window Shopping sa RH TV. Walang kawala ang mga malalaking balita. RH Rapido Hataw Balita sa mundo ng politika, palakasan, showbiz at iba pa sa Pilipinas at ibang bansa. Iyon ang makukuha sa RH Rapido Hataw Balita. Mga pinakahuling panayam sa likod at gumawa ng mga balita. Kasama si Andy Vital. RH Rapido Hataw Balita. Tuloy po ang kompletos recados sa anti-hazing po ang pinag-uusapan natin bago natin puntahan yung hanging question ko. Yung sa'yo muna, go. Yun, attorney, kagaya ng tinanong ko kanina off-cam, kasi tinanong ko kay attorney, ilang members ba dapat para makonsider na organization siya or isa siyang fraternity? Oh, Kasi, di ba, kung isa lang, kung dalawa lang Magkaiba ba yung sila, organization, fraternity? Pares niya. parang Pareho lang yan. Pareho lang yan. may ano lang, brotherhood or ano. Oh, yung Ayun. brotherhood. Kasi Sisterhood. Parang, yes. Sister, parang bading naman. Sisterhood, yan. Pero kasi, kung dalawa lang sila, pwede bang patawan na yun ng anti-hazing law? Okay. For purposes of registration sa SEC, at least 5, but not more than 15. For purposes of registration. But for purposes of considering it as a group or as an organization, dalawa, okay na yan. Hindi kailangan na walang minimum, walang maximum with respect to the number of groups. Only for the purpose of registration to the SEC, yung sabi ng batas, kailangan at least 5 but not more than 15. Yun lang ang kailangan. Pero what if, attorney, kunwari, isa napatay niya dahil dun sa hazing na ginawa nila. Hindi lang ba anti-hazing law yung papasok doon? Pwede ba siyang patawan like murder or homicide or something? Yes, pwedeng patawan ng homicide or murder. Anyway, yung effect naman, yung, for example, namatay, homicide, mas mabigat ang penalty ng anti-hazing law. Kasi ang Mas mabigat kaysa sa murder? actually, pag pinatay mo yung new fight, hindi siya murder kasi walang intent to kill. Yes. Walang intent to kill, pero as a consequence, namatay. Pero, sabi ng batas, yun homicide yan. Homicide, yeah. Homicide yan sa under the revised penal code. So, homicide has lesser penalty. But an anti-hazing law, pag namatay, parang murder na. Reclusion perpetua. Yes. 20 years, 1 day to 40 years. Pero it can be both. Pwedeng dalawang kaso. It can be both. Kasi iba namang element ng murder, iba ang element ng homicide, iba ang element ng anti-hazing law. But of course, mas mabigat ang anti-hazing law. So, pwedeng bumigat yung kaso Oh, niya. mas Pero mabigat ang depende anti-hazing siguro sa abogado. Kung ako abogado, magdadalawa ako to make it sure, you know? Yes. Or, alam mo naman abogado, sa dalawang kaso na yan, pwede maging 15 yan. Pwede paramihin. Pwede paramihin. Palawanin. Para masigurado tayo, di ba? Oh, yes. Ayan. Parang ganyan. Okay. May tanong ka ba? Ipasok ko na yung Sige, hanging sa'yo question. muna, Papa Dance. Attorney, menor de edad, yung mga nagsakitan, ano ang kasagutan nila sa batas? Okay. Pag minor de edad, nakalagay sa anti-hazing law, pag if the new fight is... Buhay muna, attorney, buhay muna yung ano. Pag if the new fight is below 12, okay, maximum penalty. It means pag may nabulag yung new fight, of course, yung penalty niyan is Maximum penalty 12 years, 1 day to 20 years. Sinong liable? Pero pag below 12, 20 years ang penalty kasi maximum. Okay? Pag 12 years below. Pero pag 18 years below, hindi siya under the anti-hazing law with respect to the walang maximum penalty. Yun yan. Okay, yung kanina, yung namamalo ng bata. Nananakit. Mga teacher, mga ganyan. teacher. Kumbaga, itong mga, sabihin natin mga 3 teacher na talagang nananakit doon sa bata. Namimingot, ganyan. Sabihin natin makulit yung bata. Napalo, nahampas ng libro. Pinaluhod sa munggo. Pinaluhod sa munggo. Oo. Oh, yeah. Anti-hazing ba yun? Hindi siya anti-hazing law. Kasi yung anti-hazing law, sabi, hindi siya anti-hazing kasi pag hazing kasi, it is a requirement as
or condition or prerequisite for the admission to a membership. Hindi naman membership yun eh. Kasi bata, school, teacher, and bata, but yung teacher, maging liable yan ng child abuse. Child abuse yan. Kasi sabi ng batas, pag below 18, child abuse yan. Grabe, no, pag abogado talaga kausap mo, talaga may kaso palagi. Wala talaga, no? Wala talaga, laging may kaso. Kahit anong anggulo talaga. Kaya kaya nila palubuhay ng isang kaso talaga. Sabi nila, yung abogado daw, yung hanap buhay, pag may problema, may hanap buhay. Nalala ko ba, meron pa isa. Bakit ba yung mga abogado na yan puro Latin? Natatanda mo yung, di ba, yes, Latin. Tinanong ko na yan sabi ko, attorney, bakit ba puro yung mga terminologies na dyan lahat Latin? Kasi kung Tagalog yan, wala na kaming trabaho. Wala na kaming kita. Wala yan. Tama. Kagaya ng doktor, pag may sakit yung tao, may hanap buhay. Kami, pag may problema, may hanap buhay yung abogado. Okay, next. Ihabol ko lang ROTC. Yes. ROTC. Yung mga ginagawa nila doon. Initiation. Kadalasan ang initiation between the students lang. Yes. And menor de edad ito mga ito. Attorney. Yes. Yung anti-hazing law, papasok yung ROTC pag walang approval. Sa sinasabi ko, pag ROTC military yan. So, kailangan approved by the Department of Defense with the recommendation of the Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Pag walang approval, walang recommendation sa dalawang office, pwede maging hazing yan. Pwede maging hazing. Especially yung mga officers ng ROTC, may mga hazing yan. Okay, to be a member of the organization ng isang class ng isang officers ng ROTC. So, hindi siya matatawag na hazing pag may approval. Pag walang approval ng mga officers na sinasabi ko, hazing yan. Yun yan. Pwede ba yun, attorney, na hindi naman siya hazing, pero feeling ko, it's hazing. Diba? Tapos magsasampa ako ng kaso. Okay. Pag facing kasi, ang requirement, kailangan yung physical injury, psychological injury, embarrassment, or humiliation must be a condition as a prerequisite. Kasama ang embarrassment. Kasama. Kasi ang hazing kasi, hindi lang physical. Emotional. Psychological. Emotional, psychological. You are subjected to embarrassment. For example, pasasayawin ka dyan. Embarrassment yun. Embarrassment yan. And against your will. Or lalaki ka, pinasuot ka ng pambabae. Nako! Okay? May oras na tayo. May kwento lang ako, konti lang. ROTC kasi kami nun. Ano kami nun siguro mga 20 kami nag-a-apply ng officers. Sabi nung ano namin, tingnan mo yung sitwasyon, attorney. Sabi niya, bukas, sabi nung ano namin, pinaka-commandant namin, kailangan ko ng duster, sabi niya gano'n. Since that's the first day, lahat kami, nagtaas kami, sir, kami na lang, kami na lang. O sige, para walang away, kayo lahat magdala. Okay. Kailangan ko ng lipstick at saka mga makeup Sir, kami na lang. Sige, para walang away, lahat kayo magdala. Okay. Kailangan ko rin ng high heels yung high heels sa sapatos. Sir, kami na lang. O sige, para walang away, dalhin nyo lahat yan bukas. Kinabukasan. Dala nyo na yung mga duster, makeup at high heels. Sabi niya gano'n. Sir, nandito na, labas ko yung sa akin. Hinako ko pa yung sa nanay ko Yung high heels naman, hinako ko sa tiyahin ko. Paano ko, ha? Tapos sabi niya, dala-dala nyo na. Yes, sir. Okay, isuot nyo na. So, sinuot namin. Walang problema, doon lang naman sa room Suot namin. Okay, tara, pupunta tayo sa palengke, manghihingi tayo ng isda. So, nanghingi kami, pumunta kami sa palengke at hindi kami sumakay, naglakad kami from the school hanggang dun sa palengke. Nanghingi kami ng isda. Yes. Ako kasi may maganda itsura ko noon, talagang mukha akong babae. Naka-1 kilo ako noon. Hazing ba yun, attorney? Ang sabi ng batas, yung psychological test, physical test, hindi siya hazing if approved by the Department of Defense and with the approval with the recommendation of the Chief of Staff. Okay? Yun lang yan. So, like physical and psychological test. Ano yung mga psychological test? Yung exam, pero yung pahiyain ka is not part of the procedure na in-approve ng Department of Defense with the recommendation of Chief of Staff. So, it means that is hazing. Pag hazing yan, it is part of the law under anti-hazing law. Pero, hindi siya pinagbawal under anti-hazing law.
Kasi ang anti-hazing law, ang pinagbawal, ang infliction of physical injury lang. But because it is covered under anti-hazing law, we have to comply the requirements. So ano yung mga requirements? Kailangan may written notice submitted to the school authorities at least 7 days before the initiation. Hala. Okay. Yan, yun ang first requirement. Yes. Second, yung notice na yan must be in writing. Yung notice na yan, kailangan nakalagay ang period of the initiation. Kailangan 3 araw lang, maximum. Okay? Then, kailangan yung mga pangalan. Yung mga pangalan ng mga new fight, kailangan ilagay doon. Correct. And there must be an undertaking na walang physical injury. Pag wala yan, maging liable yung officer ninyo. Kung feeling ko, hindi ako na-humiliate, pero feeling ng magulang ko, na-humiliate ako. Okay. Yung feeling is not based on your feeling, but the effect of the infliction of the emotional injury. Okay? Hindi siya based on your feeling. Walang effect sa akin, natawa-tawa pa nga. Walang effect sa'yo, but may effect sa society. May effect sa magulang mo. Of course, especially if you're a minor, the magulang has the right to file a complaint. Provided that yung mga humiliation na yan is a condition bago ka ma-admit as a member of as an officer of that ROTC. But if hindi siya a requirement for a membership, hindi siya under anti-hazing law. Okay, so wala tayong oras. Siguro may part 2 pa tayo. We have 18 questions, 18 pero nasa questions number 1 pa lang kami. Hindi, may nasagot naman yung number 1. Nasa number 1 pa lang kami. Yung palang nasasagot ni Attorney. Yes. Siguro, Attorney, kailangan ng part 2 nito. Oo nga. Pwede. 18 questions to, pero number 1 pa lang kami. Actually, marami pang tanong, pero mukhang wala na ng Ang daming oras. sinigit namin ni Vian. Attorney, maraming salamat sa iyo. Saan ka pwedeng makontak ng mga kababayan natin? To all the televiewers, you can visit my website, www.marktolentinolow.com, or try to visit, share, and like my Facebook page, www.facebook.com/MarkTolentinoLaw. And you can try to ask me any legal question. I'll try my best to answer it for free. Yeah. Very good, very good. Very good. Hoy, doon sa mga kababayan po natin na medyo biten, meron ho kaming replay every Tuesday. Yes. Tungkol sa mga batas. Okay? Ironic. Thursday ang tapos Tuesday ang Wala pa rin. Maraming salamat, Attorney Mark. Thank you very much. Again and again, tayo, anong natutunan natin ngayon? Ato kasi ang pagsali sa mga ganitong klaseng organization, kailangan alam mo Kasi ikaw ang liable una sa lahat dapat. Kasi dapat alam mo kung ano yung pinapasok mo, alam mo kung ano yung pwedeng mangyari sa'yo. So dapat, aware ka. Ako sa akin, sa sobrang exposed talaga ng mga kabataan ngayon, doon tayo papasok sa relationship ng magulang at saka sa bata. Hanggat maaari, kung paano sila mag-isip, paano sila magsalita, paano sila tumingin, dapat alam ninyo. Yes. Diba? Kung pwedeng pasukin natin yung Facebook nila, depende naman yung sa relasyon ninyo Kung paano ka magtanong, paano kayo magkwentuhan, diba? Doon magre-rely yan Pag open yung bata sa'yo at open ka doon sa bata, palagay ko i-open niya kahit anong pwede i-open sa'yo. Tsaka kompleto na siya bilang anak. Correct. Kompleto na ako, hindi ko na kailangan sumali dyan. Dapat ipa-realize mo na kumpleto siya. At ipa-feel mo na kumpleto siya. Para hindi na siya, wala na yung yung kanyang, anong tawag doon, yung insecurity na wala siyang, wala siyang pamilya. Hindi siya belong. Dapat nandun pa rin yun. Relasyon pa rin yun. Okay, maraming salamat po. Sana po marami kayong natutunan sa ating, sa susunod na mapapanood nyo kami, meron na kaming title. Yes, abangan nyo. Cute yan. Nung first time narinig ko yan, cute yan. Talaga. Maraming salamat. Kami po inyong mga nakasama. Ako po si Dennis Antenor Jr. At ako naman po si Vian Daclen. Maraming salamat. Hanggang sa muli po, Pilipinas. Bye. Bye.